Isang bangko naman sa Bangged Abra ang napaulat na hinagisan ng granada kaninang madaling araw. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa lalawigan ng Abra, kasalukuyang inimbestigahan ng Bangged Municipal Police Station ang nangyaring paghagis umano ng granada sa harap ng main door ng Philippine National Bank sa Magallanes Street, Zone 5, Bangged Abra, bandang alas 12:30 kanina madaling araw. Nakatanggap ng tawag sa cellphone ang Duty Municipal Tactical Operations Center ng Bangged Municipal Police Station mula sa staff ng PNP Head Office Manila na may robbery in progress sa isa sa kanilang branch sa Bangged. Kaugnay nito, nagresponde ang mga personnel ng Bangged Municipal Police Station sa lugar at nadiskubre na ang glass panel ng main entrance ng bangko ay nabasag. Natagpuan nila sa ilalim ng mga basag na salamin ang isang hindi sumabog na hand grenade fragmentation M22 at isang bato. Wala umanong nakaduting security guard na mangyari ang insidente. Prinuseso ng mga personnel ng Abra Provincial Explosive and Cannon Unit ang crime scene. Pumayag naman si Emily Acosta Ganyalon, manager ng PNP Bangged, na magbigay ng kopya ng CCTV footage na gagamitin ng PNP sa kanilang investigasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Rami Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa advanced state of decomposition nang matagpuan sa loob ng kanilang tahanan sa bulubunduking bahagi ng Barangay Baybay Norte Sual ang mga labi ng mag-asawa na sila Rosa Santa Rosa at live-in partner na si Andres Magallano, kapwa senior citizen. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major J. Bram Casiano, nakatawag pansin ang masangsang na amoy na nagmumula sa bahay ng mag-asawa kaya't pinasok ng mga barangay official upang alamin at tumambad ang naagnas ng bangkay ng mag-asawa na pinalalagay na halos mag-iisang linggo na itong patay. Nabatid na si Aling Rosa ay may problema sa pag-iisip habang si Mang Andres naman ay paralisado. Nagpapatuloy pang investigasyon ng PNP para mabatid ang sanhi ng pagkamatay ng mag-asawa. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Bangsamoro Region. Sa pagbaba sa pwesto ni BARM Interim Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim, mananatili itong miyembro ng Bangsamoro Transition Authority o BTA. Sa inilabas na kalatas mula sa Malacanang, sa pamamagitan ni Attorney Alanuddin Sulaik Hassan, kabilang sa mga bagong appointed bilang BTA member si former ICM and MILF Chairman Ahod Alhaj Murad Ibrahim. Papalitan niya si BTA member outgoing MP Jamil Makakwa, habang ang iba pang bagong appointed BTA members ay sina MP Tumanda Antok, kapalit ni outgoing MP Ibrahim Ali, MP Abdul Basit Rajamuda Benito, kapalit ni outgoing MP Aida Silongan, MP Maaruf Bajunaid Candao, kapalit ni outgoing MP Bay Maleha Bajunaid Candao, at MP Amerudin Yusuf Gayak, kapalit ni outgoing MP Abdullah Gayak. Samantala, bumuhos naman ang mga pagbati at show of support mula sa iba't ibang ahensya ng national government at maging sa mga local leaders sa bagong itinalagang BARM ICM, Abdul Rauf Makakwa. Nananatili namang tahimik ang kampo ni ICM Makakwa, ganun din ang iba pang BARM officials at maging ang Malacanang kaugnay sa mga kadahilanan ng pagbabago ng liderato ng BARM. Ang isa sa 1,000 tanong mula sa Bangsamoro community na inaabangan ng tugon kung sino ang papalit na upong gobernador ng ibabakanteng upuan ni ICM Makakwa bilang gobernador ng Maguindanao del Norte Province. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Di Makuta, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsagawa ang PNP Bataan ng pinaigting na operasyon sa ilalim na tinatawag na Operation Katok ng mga nagmamay-ari ng mga baril sa buong lalawigan ng Bataan. Bilang resulta, voluntaryong isinuko ng mga may-ari ng baril ang kabuuang 48 peraso ng mga loose firearms, kabilang ang mga high power at iba pang kalibre na may expired na rehistro para sa safekeeping. Ang Operasyon Katok ng Bataan PNP ay isang mas pinatinding operasyon upang matiyak ang tamang pagpaparehistro
at pananagutan ng mga nagmamay-ari ng baril sa lalawigan. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pulisya na mapalakas ang kaligtasan ng publiko, mabawasan ang mga krimeng may kinalaman sa baril at maisulong ang responsableng pagmamay-ari ng mga baril. Malaga rin ang hakbang na ito bilang paghahanda para sa nalalapit na midterm election sa 2025 kung saan prioridad ang mga seguridad at kapayapaan ng mga komunidad. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umabot na sa 70 ang gun ban violators na naaresto ng kapulisan sa buong Western Visayas sa patuloy na implementasyon ng Commission on Election o COMELEC gun ban. Ayon kay Lieutenant Colonel Arnel Soles, spokesperson ng Police Regional Office 6, sa datos simula Enero 12 hanggang Marso 6, 70 ka mga tao ang naaresto, 68 na mga baril at 6 na gun replica ang nakonfiska sa mga police units sa ilalim ng Pro 6 ang Negros Occidental Provincial Police Office ang mayroong pinakamaraming naaresto na may 20, sinundan ng Iloilo na may 16, Capiz Provincial Office na may 10, Bacolod City Police Office 8, Iloilo City Police Office 5, Antique Provincial Police Office 3, at Aklan PPO na may 3 at Regional Mobile Force Battalion 6 o Regional Office 6 na may 2. Karamihan sa mga naresto ang resulta ng isinagawang COMELEC checkpoint base na rin sa Republic Act 7166 at COMELEC Resolution number 11067. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.